Sinasabi ho ng majority bloc na meron pong banta. Actually, yung banta na to ay parang ibinunyag po ng National Bureau of Investigation and na-validate na rin itong naturang banta. May live report dyan si Bombo Angelo Aganan. Bombo Genesis, Bombo Jai, matapos na mapuno ng tensyon, kontrobersiya at alitan sa liderato ng Senado sa nakalipas na halos isang buwan, ibinunyag naman ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian na mayroon umanong seryosong banta sa Senado ayon sa mga impormasyon na ibinigay sa kanya ni National Bureau of Investigation o NBI Director Melvin Matibag. Ayon kay Gatchalian, bagamat hindi aniya maaaring idetalya ang nasabing impormasyon ng umano'y banta, patuloy naman ang koordinasyon ng Senado sa NBI at preparasyon ng Senate Office of the Sergeant at Arms o OSAA sa safety protocols sa gusali upang masiguro ang seguridad ng mga senador at kawani ng mataas na kapulungan. Kinumpirma din ito ni dating Senate President Vicente Tito Soto III at sinabing batay sa Intel, seryoso ang banta kung kaya't hindi dapat ito baliwalain. Pinag-aaralan na rin umano ng mga security forces ng Senado ang kaukulang hakbang upang mapigilan ito. Samantala, Bombo Genesis, nagbabala naman si Senator Panfilo Ping Lacson na maaari umano itong samantalahin ng mga destabilizers lalo pat may lumalaki rin aniya ng frustration o pagkadismaya sa hanay ng sandatahang lakas. Tinawag ni Lacson na sketchy at raw ang impormasyon na nakarating sa kanya. Bagamat hindi pa beripikado, maaaring ang dahilan umano ng banta ay ang nagpapatuloy na alitan sa liderato ng Senado, ang investigasyon sa flood control scam, inflation at patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo. Ayon sa senador, patuloy na minomonitor umano ng mga nasa sandatahang lakas ang mga kaganapan sa kasalukuyang mga kinakaharap na problema ng bansa na niya nakakabahala dahil sa posibilidad na pagsamantalahan umano ito ng mga destabilizers na maaaring mauwi sa mga pagprotesta. Samantala, kwestiyon naman ni Senator Alan Peter Cayetano ang umano'y banta, kasabay ng babala na hindi dapat magamit ang issue upang ilihis ang atensyon ng publiko mula sa mga aligasyon ng anomalya sa flood control projects. Sa isang pahayag, sinabi ni Cayetano na kung may tunay na banta sa Senado, dapat lahat aniya ng senador, opisyal at empleyado ng institusyon ay nabigyan ng parehong impormasyon at proteksyon at hindi iisang paksyon lamang. Ayon sa kanya, mahalagang malaman kung ano ang eksaktong banta at kung anong ebidensya ang pinagbatayan ng mga naturang impormasyon. Pinuna rin ng senador ang NBI bilang pinagmulan ng ulat. Aniya, ang parehong ahensya rin ang sinubukang pigilan ng isang halal na senador na makapasok sa Senado. Nanakit ng pisikal ng empleyado ng Senado at nasangkot sa naganap na putukan sa loob ng gusali. Beatikos din niya si Director Melvin Matibag na umano'y hindi pagiging neutral nito dahil sa pagkilala sa Blue Ribbon Committee ni Senator Erwin Tulfo bilang lehitimo. Gayun din ang pagbibigay umano nito ng hindi beripikadong impormasyon ng banta na hindi man lang may detalye sa mga senador na umunoy pinoprotektahan niya. Dahil dito, iginit ni Cayetano na hindi dapat basta tanggapin ang anumang ulat ng walang verifikasyon mula sa iba pang ahensyang may mandato sa intelligence at seguridad gaya ng Armed Forces of the Philippines o AFP, Philippine National Police at National Intelligence Coordinating Agency. Samantala, Bombo Genesis, pinabulaanan naman ni Cayetano ang mga panawagan sa kanya na bumitiw na sa pwesto bilang Senate President. Sasagutin aniya ito pagtapos ng pagresolba sa problema sa Mindanao matapos itong tamaan ng 7.8 magnitude na lindol. Ngunit nagpapasalamat umano siya dito dahil sa panawagan sa kanya na nangangahulugang kinikilala pa rin siya ng mga ito bilang tunay na leader ng Senado. Mula niyan, pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Senator Alan Peter Cayetano. So doon naman sa nananawagan na mag-resign, as I said, pag-usapan na lang natin in a few days after yung focus tayo sa Mindanao, but especially yung mga former presidents, yung mga nagkampi-kampi na mga Marcos na rin, papasalamat ako sa inyo sa call nyo na mag-resign ako bilang Senate President kasi ibig sabihin, nire-recognize nyo pa rin ako as Senate President. Kasi kung hindi nyo na ako nire-recognize as Senate President, ba't kayo nananawagan na mag-resign ako as Senate President? So sa Senado, ako si Bombo Angelo Aganan and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube,
TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.